naman ang lahat, as of June 2025, ang kabuuang halaga na naliko mula sa mga handog ay 97,764 pesos and 72 centavos. Ipinababatid po na bawal ang magdala ng halagang hayop sa loob ng simbahan. Ang dambana ng Mahal na Birhen ng Salambaw ay magtatampok ng kanyang Second Grand Marian Procession sa ika-6 ng Setyembre, taong kasalukuyan, bilang pagdiriwang sa kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Dahil dito ay inaanyayahan po ang mga individual, pamilya, samahan o kapatiran sa mga parokya sa ating bayan, San Pascual Bailon, Santa Cruz, at Mission Parish of Nuestra Señora de Salambao sa Binwagan, na interesadong maisama ang kanilang imahen ng Mahal na Birhen sa iba't ibang titulo, base sa mga alituntunin para sa nasabing pagdiriwang. Ang deadline po ay sa ika-6 ng Agosto. Makipag-ugnayan po kay Brother Cyrus Agustin sa opisina ng parokya para sa application forms at iba pang mahalagang mga detalye. Maraming salamat po. Tawag sa kasal, ikakasal sa labas ng ating parokya, John Benedict Iras, 28 taong gulang, anak ni Jimmy Ras at Mercedes Enriquez ng JP Rizal Street, Pariwas, Ubando, Bulacan. Ikakasal kay Camille Aliana F. Carls, 29 na taong gulang, anak ni Michael Carls at Imelda Francisco ng Ridgeview Estates, Novali, Calubang, Laguna. Ikakasal sa ika-7 ng Setyembre, taong kasalukuyan, sa Sacred Heart of Jesus Parish, Alabang Hills, Kupang, Muntinlupa City. Paul Anthony de la Cruz, 37 taong gulang, anak ni Antonio de la Cruz at Marcelina de la Cruz ng San Pascual, Ubando, Bulacan. Ikakasal kay Mary Joy Soriano, 37 taong gulang, anak ni Dante Soriano at Remedios Avila ng Panghulo, Ubando, Bulacan. Ikakasal sa ika-20 ng Hulyo, taong kasalukuyan, sa St. Michael of the Archangel Parish, Poblasyon, Marilao, Bulacan. Sa pagdiriwang po natin ng banal na Eucharistia ay isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni Rudy at Merly Enriquez and family, Fred and Tess Bondok and family, Lauren and Melly Garcia and family, District Engineer Henry Alcantara and family, Dr. and Mrs. Joel and Bobet Gutierrez and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Maricel Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Yebra, Toto and Dolor Cruz, Jeffrey, Charlene, and Gideon Kililan, Benedict, Pamela, and Jewel Queen, Emilita Huwat and family, Angelita Baltasar and family, John Koji and Joko Javier, Maris and Kayang Abendaño, Toto and Dolor Cruz and family, Alejandro and Argimar Salvador para sa kanilang wedding anniversary. Pamilya Tayo Incorporated para sa kaarawan ni Joan Manahan, Caroline Becomong, John Coronel, Elanie Ignacio, Paulina Ignacio, Rebecca Atienza, Sophia Gomez para sa natatanging kahilingan ng San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lenly Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Rodi and Sonny Rebamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Senesal and Legaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Roas, Jacqueline Bartolome, Benjamin Inerland III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Liana Anastasio Ramos, J.M. Babihes, Marian Joyce Rivera, Teresa Bay and Brian Pastoral, Denny Mercy Raimundo and family,
Chongson family, Cabrera family, Georgina Leonor Lee, Maria Sibilia Yu, Rizalinda Robiano, Francesca Valeriano, Gian Bernardo. Para sa kagalingan ni na Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Bordelisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Erwin Ponteliano, Manditan, Laura de Ocampo, Claring Santiago, Archie Banyas, Teodoro Cruz Jr., Nolisita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Cels, Evangelina Caperal, Eden Rosales, Jeremy Ven. Para sa kahilingan ng pagkakaroon ng supling ni na Mervin at Marie Chris Policarpio, Austin and Jameline Coshi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Fernando Jr. at Analisa Aliwalas, Winston at Marjorie Tan, Erwin at Marlene Tortal, Rod Rainiel at Maria Evan Grace Cahayon, Jason and Vanessa Cando, Mike Kevin and Clarice Mark Lu, Dr. Joel III and Josephine Smith, Nino at Arlene Mangaban, Darwin at Rachel Aure, Francis Johans at Jaika Saira Manyala, Mark at Bernadette Joaquin, Liomel at Roslyn Blanco, Joseph Leonard and Rachel Anses, Attorney Mark St. Joan Briñas, Lawrence Marie at Lalaine Santelia, John Stephen at Crisar Anastasio, Jerome Stephen at Crisar Jerome at Maureen Delgado, Earl Michael at Felisa Faye Samage, Reynaldo Jr. at Nelson Panes, Joe Francis at Mary Charmaine Doliente, Neil Patrick and Candy Bergie Gonzalez, Renald and Brittany Espiritu, Mark Jason and Cherry Lou Valdez, Nilo and Jennifer Pamiroyan, Arnulfo at Jacqueline Wapalo, Mark Lawrence at Maria Alexander Role, Adrian Justine and Casey Lynn Anjoy Reyes, Julius and Grace Arawag, Juvenal at Mararaka, Ronald at Erica Aldicoa, Jeffrey at Sarina Policarpio, Liwin at Elaine Chua, Aladin at Lorna Roque, Alvin at Kat Santiago, RJ Kenneth at Leia Geneva Padaw, Gino at Reggie Marquez, Christina at Roma Angat, Kenjo at Colin Aquino. Para sa kaluluwa ni na Reverend Father Jesus Palileo, Francisco Petra, Ernesto Emiliana, Alfredo Epipania, Delpin Belisa Salustiano, Maria Purisima, Francisco Maria, Trinidad Filomena Constantino, Amado, Juanito Leoncia Aliu Godofreda, Leocadia Timoteo Senon Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Felicidad Galang, Edelberto, Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Ansures, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Bapuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo at Concepcion de Ocampo, Carlos Stephen Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Shaltiel Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Pedelino Sr., Miguel Amadera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Floro at Zenaida Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe at Leonore Bamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Marcarlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito at Maria Silverio, Susan Garcia, Alberto at Rulita Pagya, Reynaldo Abendaño, Galo at Veronica Espinosa, Gilbert Rodriguez, Ramona Marinas, Josephine Marcelino, Marilu Talag, Sani at Fernando Sr., Dion at Eddie, Rogelio at Corazon Reyes, Estacio at Maria Reyes, Jose at Normita Reyes, Ruben Huwat, Enrico Huwat, Michelle Ann Oropesa, Cheska Marie Huwat, Noli Capalad, Armando Huwat, Lita Hermosa, Florita Huwat, Allen Mabulay, Marciano Jr. at Senior Josepina Muriel, Apolonio at Larita Ramos, Ana Corita Belanique,
Mauricio Gesmundo, Robert Evans, Antonia Garcia, Alfredo at Emilia del Rosario, Rufino Avendaño, Elias Robillas, Elisa Reyes at Eleuterio Reyes, Magdalena Suya, Guillermo at Januaria Carpio, Jesus at Norma Flores, Normita at Julian Gaubi, Domingo at Agripina Balingit, Pio at Antonio Rodrigo Epepaña, Rolando Balingit, Michael Caridad, Nilo Castañeda, Macario at Catalina Domingo, Rupo Ariel Domingo, Roxanne Domingo, Remedios Manyosca, Clara Resurrección Manyosca, Jaime Salaybar, Bernard Balingit, Wilfredo Istoparte, Lucena Flores, Raimundo Flores, Alrin Flores, Feliciano Romero, at para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng simbahan, sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala. Isama rin natin sa ating panalangin si Angel Cheteñeco para sa kanyang mapayapang paglalakbay. Ngayon po ay ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kaniyang itinuturo. Tayong naglalakbay ng may pag-asa ay tinatawagan na pahalagahan ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Liturhiya, mahalagang bahagi ng pagdiriwang ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ito ang unang hapag sa banal na pagdiriwang. Turo ng simbahan. Nakikita natin sa mga pananalitang ginamit ng mga kapatid sa Jerusalem para ipabatid ang kanilang pasya sa mga nasa Antioquia. Kanilang isinulat,
sapagkat naging pasya namin sa udyok ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, kanilang binigyang diin na ang pinakamahalagang bagay sa buong pangyayari ay ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, malugod nating tanggapin si Jesus at maupo sa kanyang paanan upang makinig, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, Ikaw ang kapayapaan at kagalingan ng lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesu Kristo, Ikaw ang nagkakaloob ng mabuti sa lahat ng lumalapit sa iyo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang bukal ng habag at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pinaglingkuran ni Abraham ang Panginoon na napakita sa kanya sa anyo ng 3 lalaking naglalakbay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kaniyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sa ikalawang pagbasa, itinuturing ni Apostol San Pablo ang kaniyang pagtitiis ng hirap bilang paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng hirap na kailangan pang gawin para sa simbahan.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kaniyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kaniyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag sa kaniyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ng lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay na sa pagdalaw ni Jesus sa bahay ng magkapatid, pinaglingkuran ni Marta si Jesus sa pagsisilbi. Samantalang pinaglingkuran naman ni Maria si Jesus sa pakikinig sa kaniyang mga turo. Ang salita mula sa Diyos kapag sinasalubo ay Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok sa Jesus isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Yesu Cristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-16 na linggo na sa karaniwang panahon, 16th Sunday in Ordinary Time. Nung nag-aaral ako sa seminaryo, doon sa seminaryo, sa pag-akyat malapit sa chapel, merong inscription na nakalagay doon sa sahig.
no, sa may pintuan, nakasulat doon, ora et labora. Ano bang ibig sabihin nito? Ora means prayer, no? Pananalangin. Et labora, et work. Prayer and work. Ora et labora. One time, we had this comprehensive exams, na oral. One of the panelists, tinanong ko ako, sabi niya sa akin, in the context of seminary formation, paano ba maging banal? O paano ba magpakabanal sa loob sa konteksto ng seminaryo? Alam niyo po kasi sa seminaryo, merong tinatawag na horarium. No? Ibig sabihin nun, bawat oras, merong nakatakdang gawain, merong schedule. No? Kaya sabi ko sa kanya, para maging banal sa loob ng seminaryo, one way of being holy is faithfully obeying the schedules. Yung bang sumunod ka, ano bang nakatakda? Ano ba yung gawain? No? Kung oras ng pamamahinga, mamahinga ka. Kung oras ng pag-aaral, mag-aral ka. Kung oras na kinakailangang maglaro, maglaro ka together with your brothers. Pero kung oras naman ng paggawa, kasi meron ding manual work, no? Alam niyo po, sa seminaryo, hindi ho baby yung mga seminarista. No, meron din pong oras na we have to do manual works. No? So, naalala ko dun sa seminaryo namin. No? One of the many things that are required the moment we enter the seminary, we were asked to have one bolo, one brooms, na yung tambo, walis tingting, timba, at yung pong punod, yung coconut husk. Kasi noon, di ba kasi di pa naman uso yung floor polisher. Ang ginagamit talaga, mano-mano, mag-floor wax ka, and then lalampasukin yun yung floor. No? Kaya, alam nyo, ito yung requirements eh. Pagpasok namin, we were asked, kaya sabi ko, alam ko, mag-aaral. Akala ko, magdarasal lang. But one of the requirements, yun nga, ito yung mga requirements, cleaning materials. Eh, alam nyo po, pagka-oras ng games, maraming naglalaro. Pero pagka-oras ng paglilinis, yung iba biglang nagkakasakit. No? Diba? Parang karanasan lang din natin sa loob ng pamilya. Sometimes, yung mga magkakapatid, bakit nag-aaway-away? Kasi, ikaw na oras mo na to eh. Ikaw na maghuhugas eh. Pero bakit? Tapos bigla-bigla na lang, masama ang pakiramdam ko, masama ang tiyan ko, nauna na sa CR. Diba? Kaya sabi ko, it is faithfully obeying the schedules of the seminary. Kasi, you live in a community. Kapag community, may community schedule, then you obey. Alam niyo po, bakit ko binabanggit ito sa inyo? Kasi nga, ngayong 16th Sunday in ordinary time, sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan, we are given a picture of two kinds, yung dalawang pamamaraan ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. At ano yung dalawang pamamaraan mukha ng paglilingkod sa Diyos? One is actively doing kung anong dapat gawin. And the other one is sitting and listening. Yung maupo ka at makinig. Ang tawag dito yung tinatawag nating contemplative life. Yung active and contemplative na buhay. Kaya lang, ano bang gustong sabihin sa atin? Sabi sa atin in the gospel, no? Sabi sa atin, sinabi ng ating Panginoong Jesus kay Marta, Marta, Marta,
Abalang-abala ka at naliligalig sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. At pinili ni Maria ang mas lalo mabuti. Ano bang ibig sabihin sa atin? Ibig bang sabihin yung aktibo na paglilingkod, yung aktibo na paggawa, hindi ganun kabuti? Hindi ko dito sinasabing mas higit yung isa. Kaya lang, alam nyo po, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, both, pareho po yun ay pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Both are expressions of love ng ating pagmamahal sa Diyos. Kung aktibo kang naglilingkod o nakikinig, both. Kaya lang, alam nyo po, sa buhay natin, there are situations, merong mga pagkakataon na anong mas mainam na gawin. Minsan, merong isang pari, no, namomroblema siya kasi yung kanyang parishioner lumapit sa kanya. At paglapit ng parishioner sa kanya, humihingi siguro ng tulong. Ang thinking ng pari, kailangan magbigay. Pero di ba, minsan, sabi ko nga kaming mga pari, we can give as much, depende rin saan? Sa generosity ng tao. Bakit? It depends also the generosity ng tao. Kasi, alam nyo po, whatever we have, kung ano meron kami, pangkaraniwan ng galing sa inyo. Bibihira naman yung pari ng galing sa buena pamilya, yung nanggaling sa mayaman ng pamilya. What we have, ano meron kami, it depends upon the generosity of the people. Kaya laging nakadepende, no? Kung yung tao, yung mga parishioners, generous, nagbibigay, then, komportable din buhay namin. No? Pero nakadepende ngayon saan sa generosity ninyo. But sometimes there are parishioners who would approach us, lalapit. And sabi ko nga sa inyo, sometimes it is difficult for us. Kasi we want to give. We want to help. Kaya lang, minsan, ang hirap din kasi, minsan ikaw rin mismo, wala rin eh. Diba? Mahirap magbigay kung wala ka nang maibibigay. No? Pero alam nyo, pangkaraniwan kasi nasa isip natin, we give something. We give material things. Pero sabi nga ng parishioner, Father, your presence is enough. Your time is enough. Yung oras mo is enough to listen to me. Ang makinig ka sa akin ay sapat na. Di ba minsan ito yung nanineglect natin? Akala natin, the best thing that we can do is always to work, and work. Kumilos ng kumilos, maging abala. But we tend to forget. Pero minsan pala, ang mahalaga at kailangan ay magkaroon ka ng oras at makinig. Parang, iba, yung mga magulang, you're too busy. Too busy working so that yung buhay ng pamilya nyo maging komportable. Bakit kayo nagsisikap? Because you want to have them a comfortable life. You want them to have a good life para maging magaan ang buhay. Pero, minsan nakakalimutan nyo o nakakalimutan natin na kailangan din palang huminto, pagkaroon ng oras at makinig. Minsan kasi yung pamilya hindi na nag-uusap-usap, diba? No? Busy yung tatay, busy si nanay, si anak, busy din. Busy sa cellphone, busy sa project, puno. No? To the point that we neglect the time to sit down and to have a good conversation. Kaya minsan, anong nangyayari? There are problems already, may mga problema na, pero hindi natin alam kung ano ang problema. Because, bakit? Sabi ko nga, kasi nga, nakalimutan natin mag-usap. No? Alam niyo po, ito ang gusto sabihin sa atin. Marami sa atin ang katulad ni Martha. Marami sa atin
makakarelate kay Martha kasi yung mga Pilipino pangkaraniwan, hospitable. Pangkaraniwan yung mga Pilipino, hardworking. Laging nagtatrabaho para saan? Sa kapakanan ng pamilya. Pero we should never forget, kinakailangan din nating makinig, paupo, pag-usap, makipag-usap sa bawat isa sa kapwa. At higit sa lahat, sa mundong napakaingay at maraming mga boses na gusto pong pagmanipula, napakahalaga ho na meron tayong panahon para makinig at matuto kay Jesus. No? Napakahalaga po yun. Kaya nga, isang linggo, magsimba. Bakit mahalagang magsimba? Sabi ko nga sa inyo, there are a lot of voices. Itong nakaraan lang po, yung Catholic Bishops' Conference of the Philippines, merong pastoral letter na nilabas. Kasi nababahala yung CBCP. Saan? Merong bagong lumalabas ngayon at nagiging popular sa marami. Ano po yun? Maliban sa isabong, no? Lumalaganap din yung online gambling in a form of games. Yung mga laro, di ba? Ano ba yung tinatawag yung puso? Scatter. Ewan ko lang kung sino sa yung nag-scatter. Di ba? Sometimes, ayan, mananalo ka, pero hindi natin napapansin. Ginugoyo tayo. Pinupudol tayo to the point na dumating sa punto na we are hooked already. Ang hirap mo nang umalis. Kasi diba gambling can be addictive. No? Nakaka-addict. And syempre, yung mga sugarol, hindi naman humihinto hanggat hindi nakababawi. Pero ang problema, mas marami manalo ka man ng konti, mas marami pa rin ang talo. Diba? And minsan, ang problema dito, sabi nga ng Catholic Bishops' Conference, na para bang nangyayari, since it's just a game online, para bang lumalabas na ang pagsusugal ay tama. Kasi you get used to it. No? Ginagawa mo. Parang ang buhay, ganito na lang ang gagawin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yes, we actively work, but we should never forget to sit down and to listen. Because sometimes, the best thing that we can do is to sit down and listen. Sit down, listen with your family, with your friends. No? But sit down, listen. Listen intently, just like Mary. Listen intently to the Lord speaking to us na nangungusap sa atin. Minsan na, iba pang nasa isip mo. Minsan na, divided pa yung atensyon. Minsan na, nagbi-business pa rin. Sana ho, sa bawat misa na dinadaluhan natin, nakinig tayo at natuto upang mapiling natin palagi ano ang mabuti at mainam. Magsitayo pang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhupong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa amang maawaing naririto at nakikinig sa atin nang mapili natin tulad ni Maria ang talagang kailangan at lalong mabuti. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas itong tahanan tulad ng tahanan ni Lazaro, Marta at Maria. Para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na lumilipas, naway magkaroon sila ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, upang tulad ni Marta, paglingkuran at kalingain sila, at sa gayon, maging matibay ang pag-asang di kailanman bibiguin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang katulad ni Maria, piliin natin at tanggapin si Jesus, ang tunay na mahalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, naway makapanahan sila sa piling ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, nasa iyong anak na si Jesus ang aming kaligtasan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at bigyan ng puwang sa aming puso, sa pamamagitan din niyang aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain pinagputos ng araw ay iyong pinagtibay sa sanghaing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunlas sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
manatiling nakalubot ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin ang hudyat ng mga ostya rites bago tumayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at isabuhay ang inyong napakinggan. Salamat sa Diyos.
Thank you po. Thank you, Lord. Ano na, ano? Alvin. Yellow. Yellow po. Yellow. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Igalang niyo ang inyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na binigay ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Ang mag-anak o pamilya. Ang mga ugnayan sa loob ng mag-anak ay kinapapalooban ng pagkakaisa ng damdamin, pagmamahalan at kapayapaan na nagbubuhat sa pagitan ng kaisahan ng banal na mag-anak. Ang pamilya ay isang pamayanang natatag na may layuning pagtulungan upang mas papalalim ang ugnayan ng mag-anak. Ang mga anak ay dapat gumalang, magpasalamat, sumunod ng wasto at tumulong sa kanilang mga magulang para sa kabubuti at pagkakaisa ng buong buhay ng pag-anak. Ang mga magulang ay may tungkulin tutukin ang kanilang mga anak sa pananampalataya, sa pananalangin at sa kabanalan, at pangalagaan ang mga pangangailangang material at espiritual ng kanilang mga sumunod. Ang kapangyarihan, katatagan at pamumuhay sa loob ng pamilya ay nagiging mga batayan ng kalayaan, katatagan, pagkakapatiran sa loob ng lipunan kung saan sila nabibilang. Ang mag-anak ay pamayanang ulas, sa pagsilang ay may simulaing moral, paggalang sa Diyos at wastong paggamit sa kalayaan at buhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunay na kabilang ka sa aming pamilya. Ikaw ang siyang bumubuhay at gumagabay sa aming landas. Ikaw ang siyang hari sa aming tahanan at tanging tangkulan namin sa lahat ng panganib
po sa aming pura paroko na si Reverendo Padre Proceso Espiritu at sa kanyang katuwang na pari na si Reverendo Padre Joverson Alarcon. Kayo pong lahat ay winuwelcome po namin dito sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Salampaw at parokya po ni San Pascual Baydon. Ngayong araw po ay dinaraos po natin ang tinatawag po natin sayaw sa umato. Maaari ko po bang maitanong, sino lamang po ang mga first timer na nakapunta po dito sa simbahan ng Ubato? Taas po ang kamay. May nais po bang magpatotoo ngayong umaga? Taas lamang po ang kamay kung meron pong gusto magpatotoo na napatotoo po nila dito sa tatlong patron. Ang aming kapistahan po ay tatlong araw. Ang unang kapistahan po ay May 17 kay San Pascual Baydon, May 18 po kay Santa Clara ng Assisi at ang May 19 po para po sa Mahal na Birhen ng Salampaw. Si San Pascual Baydon po ay hindi po pari at hindi rin po siya obispo. Siya po ay ang pangkaraniwang sakristan na mayroong pagmamahal sa Eucharistia. Ang salitang Baydon po ay nangangahulugang sayaw na sa kanya po napula ang sayaw sa umato. Ang Santa Clara ng Assisi po ay ang pinakamatandang patrona at nabatisan dito sa bayan ng Ubato. Tayo rin po ay nag-aalay ng itlog at mamaya po maaari po kayong bumili po ng itlog sa likod po at pwede nyo pong makawakan po yung tatlong patron. Si Santa Clara po ang pangalong patron dito sa bayan ng Ubato. At ang huli, ang ating mahal na ina, ang Mahal na Birhen ng Salampaw, taong 1764 nang matagpuan ng tatlong mangingisda na si Julian, Juan at Diego de la Cruz sa Tacloban na Malabon, nang mabigit po nila ang Mahal na Birhen ng Salampaw at taunang 17 June 1964, idinala po dito sa bayan ng Ubato ang Mahal na Birhen ng Salampaw. Sa mga nais naman pong gusto pong magpamisa, maaari po kayong pumunta po sa gilid po ng ating simbahan para po kung gusto niyo po magpamisa. And yung ating Museo de la Parokya matatagpuan niyo po doon sa labas ng simbahan. Ngayon naman po ay inaanyayaan ko pong lahat na sayaw at ituturo po ng ating youth dancers ang 5 steps ng ating sayaw. Ang una pong step ay itak sa puso, nakatapat sa puso ang kamay, tanda ito ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kristo. Ang pangalawang step naman po ay hayon at hibad, itinataas po ng babae sa papatres, sa lalaki naman po ay sa likod. Ang pangatlong step po ay ang paghingi po natin sa anak sa kasong kalusugan, paghingi po natin ng kahit ang naman po ang pang-apat na step po ay ating balso natural. Sa pamamagitan po ng balso natural, sa patulong po nito sa pamilya, mahalin tulad po natin ang lahat ng panalangin sa bawat isa. Ang pang-limang step o last step po natin ang pasasalamat. Pasasalamat po natin sa Kristo at sa tatlong patron sa ating lahat. Ang lahat po ng iyan, idudulog niyo po sa pamamagitan po ng sayaw, hindi lamang po pagkakaroon ng anak na babae o lalaki, ang inihiling po dito po sa simbahan ng Ubato. Maaari niyo pong hilingin ang mga ninanais niyo pong hilingin. At sa diwa pong iyan, isayaw po natin ang sayaw pa.
Mahal naming Birhena sa lamba, kami iyong tulungan. Sa langit ay pawin ni Jesus na ay sanalihan. Sa'yo nasa sa'yo ay putulan mayroon nasa di na namin na mapagmahal kami kahabagan. Sa taong Amen.